Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang nakakagulat na balita tungkol po kay Ginoong Peter Schiff. Isa po siya sa pinakakritiko ni Bitcoin at kilalang taga-suporta ng ginto or gold. Pero ito na, kabaliktaran ng inaasahan. Magiging speaker po siya sa isang malaking event na para kay Bitcoin. At yan po ang tinatawag na Bitcoin 2025 Conference. Oo, tama po ang narinig ninyo. Yung taong palaging bumabanat kay Bitcoin, biglang naging guest speaker sa pinakamalaking Bitcoin event. Pero teka, hindi siya papunta roon para magsaya o sumuporta kay Bitcoin. Ayon mismo sa kanya, ang dahilan ng kanyang pagdalo ay para siraan si Bitcoin sa mismong entablado ng conference. Kaya ang tanong natin ngayon, bakit pa siya pupunta kung kontra naman siya kay Bitcoin? Ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At ano po ang epekto nito kay Bitcoin mismo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ngayon ay simulan po natin kung sino nga ba itong si Ginoong Peter Schiff. Ayan, at bakit po siya galit kay Bitcoin. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Ginoong Peter Schiff, yan, siya po ay isang kilalang economist at saka taga-suporta ng gold bilang investment. Para sa kanya, ang gold ay isang tunay na asset na may value sa matagal na panahon. Si Bitcoin naman ay para sa kanya ay isang walang laman na digital bubble na isang araw ay puputok. Matagal na siyang bumabanat kay Bitcoin. Kung may good news tungkol kay Bitcoin, automatic na may tweet or comment si Ginoong Peter na kontra rito. Pero sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagkontra, patuloy na tumataas si Bitcoin sa halaga at patuloy ding lumalawak ang kanyang adoption. Kaya nang i-announce na magiging speaker po siya sa Bitcoin 2025 conference, marami ang nagtaas ng kilay. Bakit siya? Hindi ba insulto ito sa Bitcoin community? Hindi ba parang may agenda siya? Ngayon is ano po ang plano ni Ginoong Peter Schiff sa Bitcoin 2025 conference? Ayon sa kanya ay wala siyang balak pigilan ang kanyang sarili sa pagpuna kay Bitcoin. Sa isa pong post sa X, dating Twitter po yan, tinanong siya kung magsasalita ba siya laban kay Bitcoin sa event. At ang sagot niya, bakit pa ako pupunta kung hindi ko naman gagawin yon? Ayan, tindi ng kanyang sagot. Dagdag pa niya, ironic daw dahil baka siya pa ang speaker na may pinaka maraming alam tungkol kay Bitcoin. Pero kahit alam daw niyang kung paano gumagana ito, hindi pa rin siya naniniwala. Para kay Ginoong Peter, si Bitcoin ay walang intrinsic value. Hindi ito tunay na asset. Mas pipiliin pa rin niya ang gold kaysa kay Bitcoin. Pero teka, may nagsabi rin na baka ginagawa lang ito ni Ginoong Peter Schiff para sa atensyon. Ayon po sa crypto expert na si Ginoong Anthony Pompliano, baka gusto lang ni Ginoong Peter ng spotlight. Sinabi pa nga niya na si Peter ay secretly love Bitcoin Schiff. Yan. Parang sinasabi niya na baka nagkukunwari lang si Ginoong Peter na galit kay Bitcoin, pero deep inside ay gusto niya talaga ito. Ngayon is bakit po nakakaduda ang pagdalo niya sa isang pro-Bitcoin event? Ayan, aminin natin na ang mga ganitong event ay para sa mga supporter ni Bitcoin. Isipin mo, nagbabayad ang mga tao ng mahal para makarinig ng inspirasyon at updates tungkol sa mundo ng crypto. Tapos biglang may speaker na ang laman ng kanyang mensahe ay puro negative. Siyempre, maraming community members ang hindi natuwa. Para sa kanila, binababa nito ang kredibilidad ng event. Isa nga sa kanilang tanong ay anong silbi ng conference kung lahat ng speaker ay nagsasabi lang ng alam mo na. Pero para kay Ginoong Peter, mahalaga raw ang dissenting voice. Sabi niya, what's the point kung lahat ng speakers ay puro pro-Bitcoin lang? Para na lang kayong nag-party. Ibig sabihin ay gusto niyang magkaroon ng balanced discussion. Ngayon ay sino pa ang mga magiging speaker sa Bitcoin 2025 conference?
Yan, aside po kay Ginoong Peter Schiff, marami pang mga bigating pangalan ang darating sa event. Isa na po rito si Ginoong Eric Trump. Siya po ang anak ng US President na si Donald Trump. Sa isa po sa kanyang mga pahayag, sinabi niya na gusto niyang dominahin ang Bitcoin mining na isang diretsong kompetisyon kay Ginoong Michael Saylor, ang founder ng MicroStrategy na isa sa pinakamasugid na Bitcoin supporter. Kasama na rin sa mga speakers ay si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder po ng Cardano. Ayan, si Ginoong Michael Saylor mismo, US Senator Cynthia Lummis na pro-Bitcoin, J.D. Vance at saka Donald Trump Jr. at iba pang mga kilalang personalidad dito sa mundo ng crypto. Mukhang magiging explosive po ang conference na ito. Ngayon is pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin bilang mga Pinoy na patuloy po na sumusubaybay sa crypto, mahalagang matutong makinig sa magkabilang panig. O gusto po natin ang good news, pero dapat ding bukas ang isip natin sa criticism. Kung may nagsasalita laban kay Bitcoin, wag po natin agad isara ang ating tenga. Pakinggan muna, baka may valid point po siya. Ang pagdalo po ni Ginoong Peter Schiff sa Bitcoin 2025 ay parang reality check. Pinapaalala po niya na kahit gaano ka po kasikat o gaano po kasikat si Bitcoin, hindi pa rin siya immune sa criticism. At bilang investors, kailangan natin ng critical thinking, hindi lang puro hype, kundi analysis. Hindi ito dahilan para matakot, sa halip ito ay oportunidad para mas palalimin pa ang ating kaalaman tungkol sa asset na ito. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin interesting at makabuluhan ang pagdalo ni Ginoong Peter Schiff. Oo, kontra po siya kay Bitcoin. Pero ang mga ganitong salungat na opinyon ay pwedeng maging daan para sa mas matalinong usapan. Mas okay na rin na harapin natin ang mga tanong o kritisismo kay Bitcoin sa isang open forum kaysa sa patuloy na pagtalikod dito. Ang mahalaga ay kung bibigyan po siya ng oras na magsalita, dapat ding may pagkakataon ang mga pro-Bitcoin na sagutin siya para fair game. Hindi natin kailangang sumang-ayon sa kanya, pero pwede po tayong matuto mula sa kanya. Sa huli, ang knowledge ay power. At sa volatile na mundo ng crypto, ang pinaka-powerful ay ang mga informed investors. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.